sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ng dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Na sinasabi sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16, versikulo 25. Tayo mga kapatid na back to Christ, meron ba tayong mahihiling pa? Wala na. Maliban kasi sa healing na yan. Di ba? Meron ba tayong ibang mahihiling? Wala na, di ba? Magpasalamat tayo at nakilala natin siya. Di ba? Kung hindi natin nakilala, wala tayo ngayon dito. Wala kayo dito sa Cagayan Valley. Kung hindi natin nakilala si Commander Lahi, wala kayo dito. Mabuti nakilala ko siya. Sa dami ng religion na pinasukan ko, dito na ako. Wala nang iba. Ngayon, panahon na ng politiko. Maraming pangako. Pero puro napapako. Pero ang bugtong at boy na Diyos pag nagpangako, hindi ano yan. Natutupad yan. Diba? Kaya, dito na tayo. Sana, huwag kayong humiwalay dito. Sa bugtong. Sa bugtong. Alam niyo kung bakit? Malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Ito na ang huling sugo. Ito yung last na ano natin. We are now in the 7 millennium. Ito na. Tayo na ang magpapatupad sa kagustuhan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Diba? Marami na akong katunayan dito at karanasan. Maniwala kayo sa akin. Ilang beses na akong patayin, hindi na ako mapapatay. Dahil sa power ID na yan. Bawal sa power ID. Marami akong pangalan mga kapatid. Marami akong pangalan. Itong last Saturday lang, nagpangalan naman ako. Hinaras na naman ako sa awa ng Diyos. Walang katotohanan. Diba? Saksi ang isa't isa sa mga pagpapagal, ang mga pang-aapi, pangungutya, sa mga dilubyo na lumipas sa ating mga buhay, ay isa lamang sa ating mga papasanin bilang mga buhay na lingkod ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Sa kabila ng lahat ng mga ito, ay lagi nating tatandaan kung sino ang unang nagpakasakit, nagdusat, nagpakamatay para lamang sa ating kaligtasan. Ito ay walang iba kundi ang tunay at nag-iisa, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Alam ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ang bawat pagsubok, bawat luha, at bawat takbang sa buhay natin. Kaya isang paalaala mula sa Kanya mula sa aklat ng Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28 hanggang 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob. Isang paalaala sa kalagitnaan ng ating mga pagtangis at pagdurusa,
ay maalaala natin na mayroong tunay at nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na palaging handang magpatahan, gumabay at samahan tayo sa ating mga lakad tungo sa katuwiran at buhay na walang hangganan, sapagkat siya ay puspos ng habag at pag-ibig. Ito ay ang makitid na daan na ating lalakbayin. Kung kaya, mahalaga ang ating pakikipag-isa sa ating bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, kasama ang ating mga kapatid sa pananampalataya, sapagkat itong mga pagtitipon natin ay isang tatak ng pagmamahalan, pagbubuklod at sakripisyo na may isang layunin at ang buhay na patotoong nagkakaisa sa isang pananampalataya at isang pag-ibig sa ating bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Palagi nating tatandaan na ating mga lakbayin, lagi nating tatandaan na ipaubaya ang lahat sa ating bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, sapagkat siya ang nagtatakda ng ating mga hakbang at hindi niya tayo pababayaan magpakailanman. Pero ang mahalaga, magkakasama tayo. Ito ang tunay na karaman. Sa taon-taon na ipagdiriwan natin, magsasama-sama tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Alam niyo, umiyak yung mga kapatid na natin na nahuli sa Binda. Akala ko ba karaban? Bakit wala kami nakasabay sa paglalakbay namin? Samantalang nauna lang kayo ng isang oras. Hindi pa tayo nagkita sa karutsada. Ano't ano pa man, yan ang kalooban sa atin ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Maligaya po ba tayong lahat? Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili, lalo nyo pang ilakasyan para sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang kasanti may saal daw kakabsat at inareceive ko nga tawag ni Brother Lito. So, habang siya daw po ay nag-iisip, may isang araw na nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Brother Lito. Di ko na nakakabsat at Ate Hiling, kumusta kayo nita? Sabi niya daw po ay, Ate Hiling, kumusta kayo dyan? Di ko na magkakabsat, brother, anya dahil ito yung mapaspasamak dyan, amo, di ba pa na? Sabi niya, brother, ano ba itong nangyayari? Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kung na magkakabsat, Ate Liling, haangka ka madandanagan kasi ni Brother Eric, hindi gusto nga surutan kung na nakakabsat. Tayo sunay, kinangibat yan ni Father Lani, iti original na banal na linis ng buhay kung na nakakabsat. So, sabi daw po ni Brother Lito, huwag kang mag-alala. Ang lagi mong isipin, si Brother Eric at si Sister Alma, dadagdagan ko ulit, Sister Alma, ang pinagkatiwalaan ng banal na langis ng buhay. Kaya wala tayong nangyayari.
ko kastamat dagiti miyembro kun daytoy nga revelation ti Cagayan. So sa sinabi daw po ni Brother dito na yon, doon daw po naginhawaan at naliwanagan ng kanilang kalooban. Hindi lang po si Sister Lee, kundi lahat ng mga miyembro dito sa Magatiklalo. Mani po din kakapsat ka sumarulog at nagpa-consult ni Brother Lito J. Lugarda ka inimbitar na kami dito Cagayan. Napan kami yung magkakapsat. Mula noon, nagpa-concert daw si Brother Lito doon sa Kabanatuan. Kaya po, inimbita daw po sila, kaya buong puso silang nagpunta roon para ipakita ang suporta nila sa The Original Church of the Nazarene. Ito nga, hingga na kakakapsat, mas bakalan inilaksak ko nga hingga na nga adamay lang dito'y ganda ito'y the original back to Christ na idadaulwan ni Brother Eric ni Sister Alma. So, hanggang ngayon daw po, hindi niya masukat yung kanyang kaligayahan na nakapagbalik loob siya dito sa The Original Church of the Baptist na pinangungunahan daw po ni Brother Eric at ni Sister Alma. So si advice ko kada kayo kapatid, brother and sister, uray kasano itirigat iti panagbiag, uray kasano iti pagsubok iti panagbiag, daing tayo kanibugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos na pinakamakakangalo. So, ang advice niya daw po sa ating lahat, ng kanyang mga kapatid, kahit anong hirap daw po ng buhay, kahit anong pagsubok ang ating pagdaanan, lagi lang natin idaing ang lahat sa tunay at nag-iisa, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon sa Kristo ang pinagpapakalayan natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Alam niyo, itong tanggalang revelation, buhay na saksi at patotoo si Ate Sita Bolarda dahil hindi nawawala sa mga gawin niyan kahit sandako. Nasaksihan niya kung gaano kami kaunti nung nagkakagulo na naman tayo, nung sinusubok na naman ang ating pananampalataya. Pero heto sila ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi na sayang yung pagpapagal natin na makaisa sila. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Gaya na lamang ng kanyang pag-ibig, kahabagan at kababaang loob ay magsilbing huwaran sa ating mga buhay na lingkod ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, nang sa gayong paraan ay maipakita natin ang bunga ng ating pananampalataya sa Kanya sa lahat ng mga kinapal at magsisilbing patunay na mayroon tayong relasyon, pakikipagtipan, pakikipag-ugnayan at pakikipag-isa sa ating bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi natin alam ang oras ng kanyang pagbabalik, ngunit tayo'y nakakasiguro na gumagalaw at pumipitik ang kamay ng relo. Sa makatuwid, mabuti na ngayon pa lamang ay piliin na nating magkaroon ng isang matibay na relasyon sa ating bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat, upang makasigurado tayo na kapiling natin siya sa langit ng mga langit at makakamtan natin ang buhay na walang hanggan.
Maraming salamat po dahil ikaw at ako ay kabahagi ngayon ng kasaysayan, kasaysayang sagrado, kasaysayang puno ng pag-ibig, sakripisyo at katapatan sa tunay at nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ito ang araw upang ipaalala sa atin na ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ay nakipag-isa sa atin sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buong sarili sa kalbaryo ng krus upang mapatawad lamang tayo sa ating mga kasalanan. Mga kaibigan at mga kapatid, sabay-sabay tayong manumpa ng katapatan sa ating bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Inaalay ko ang aking buong sarili ng buong lakas, pag-iisip, pag-ibig at kaluluwa bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa iyo, aming bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Ipanalangin natin na naway ang bawat isang nag-aalay ng kanyang sariling katapatan sa ating Panginoong Hesukristo ay mapagsumikapang magampanan at maisakatuparan ito habang tayo ay naglalakbay sa buhay na ito. Ipagkaloob nawa sa bawat isa sa atin ang malinis na puso, pag-iisip at salita upang ang ating buhay na pananampalataya ay lumago pa sa pagtakbo ng panahon. Happy 29th Covenant Day, mga kaibigan at mga kapatid.